Sa tinagal nating tumira sa ating mundo, matagal na tayong naniwala na walang buhay sa ibang planeta o sa labas ng ating daigdig. Pero habang nagtatagal, mga ebidensya na may nakatira sa labas ng ating planeta ay nagsisilutangan na hindi lang tayo nag-iisa. Ako po si JB at ngayon ay talakayin natin ang tatlong istorya tungkol sa mga alien o UFO na hanggang ngayon ay hindi pa rin napapaliwanag ng mga eksperto. March 13, 1997, sa Nevada at Arizona, libo-libong tao ang nakasaksi sa kakaibang insidente. Ayon sa mga nakakita, isang malaking bagay na may ilaw na pumosisyon na parang letrang B ang dahan-dahang lumipad papuntang Prescott Valley sa Arizona. Ayon sa isang pulis na nakadispatcha ng oras na iyon, 8:50 ng gabi, dahan-dahan daw lumipad sa kanila ang hindi maipaliwanag na bagay at nawala sa gawin ng Prescott Valley. Ang kwento rin ng isang kilalang piloto na si Kurt Russell, kasama niya daw sa eroplano ang kanyang anak. Nang mapatingin daw sila sa airport ay may lumipad na mga ilaw na sabay-sabay at hindi niya daw maipaliwanag kung ano ang mga ito. Hindi naman nila ay kinabahala sapagkat ito ay malayo sa kanila at baka ito ay mga ilaw lang. Pero nang marinig nila ang balita ay dito nila nalaman na hindi lang pala sila ang nakasaksi sa kakaibang pangyayari na ito. Marami ang nakakita at kinabahala ang pangyayari sa takot na hindi nila alam kung ano ba talaga ito. Ayon sa balita at mga eksperto, ito daw ay mga eroplano lang na may drill at sabay-sabay lumilipad. Pero ayon sa mga saksi at mga taong nakakuha ng video, ito ay hindi pangkaraniwang eroplano. Sa kakaibang laki at bilis niya at kakaibang posisyon ng mga ilaw, hindi kumbinsido ang mga tao na ito sa paliwanag ng mga eksperto. Si Zygmunt Adamski ay isang coal miner na nakatira sa England kasama ang kanyang asawa. Siya ay 56 na taong gulang. June 6, 1980, isang araw bago ang kasal ng kanyang inaanak. Sa sobrang stress sa araw na iyon dahil sa preparasyon para sa okasyon, nagpaalam ito sa kanyang asawa at pinsan na bibili lang ito sa tindahan. Pero makalipas ang ilang oras na di pa rin bumabalik ay kinabahan na ang kanyang asawa. Pinatingin nito sa pinsan kung ano ang ginagawa ni Zygmunt. Nang puntahan ng pinsan niya sa tindahan ay napag-alaman na nakabili na ito at umalis na. Pero pagbalik ng pinsan niya sa bahay nila ay wala pa rin si Zygmunt. Tumawag sila ng mga pulis at dito napag-alaman nila na nawawala pala si Zygmunt. June 11, 1980, 5 araw nang nawawala si Zygmunt. Sa isang minahan sa Todmorden, si Trevor Parker ang isa sa nakabantay sa minahan na to. Nang simulan niya ang umaga ay nagrota-rota siya sa minahan at dito napansin niya sa isang bulto ng pinagminahang uling ay may taong natutulog dito. Pero hindi naman siya naalarma dahil akala niya ay lasing lang ito. Kaya nagpatawag siya ng mga tao at nang dumating sila ay dito napag-alaman na si Zygmunt Adamski ito at siya ay wala ng buhay. Saad ni Alan Godfrey, ang pulis na nag-imbestiga kay Zygmunt, nang makita nila si Zygmunt ay hindi mo iisiping bangkay na. Kung susuriing mabuti ay meron siyang paso sa likod ng leeg niya. Kasama nito ay kakaibang likido na hindi nila alam kung ano. Meron rin siyang gupit na hindi maipaliwanag na parang hindi alam kung ano ang ginagawa ng barbero. Bukod dito ay may suot siyang damit na sobrang linis na hindi man lang nagkatama-tama ang mga butones dahil parang hindi alam na nagsuot kung paano manamit ang isang tao. At higit sa lahat ay nang makita nila ang pagmumukha nito, ang mukha niya ay nanigas sa takot na parang nakakita ng nakakatakot na bagay. Ayon naman sa sumuri sa bangkay, siya daw ay maayos ang kinain sa 5 araw na siya'y nawawala. Bukod sa sugat sa likod ay mukhang wala itong nakaaway kaya malabong siya ay nakidnap. Sinasabi rin sa autopsy siya ay namatay sa atake sa puso. Hanggang ngayon marami pa rin katanungan ng mga tao. Paano nga bang napunta si Zygmunt sa isang lugar na wala siyang kakilala na halos 40 kilometro ang layo sa bahay nila, lalo't lalo na ay may okasyon na dapat siyang puntahan? Ano ang basang likido na nakita sa liig niya? At ang pinaka nakakapagtaka ay kung paano siya nakapunta sa taas ng patong-patong na uling na wala man lang kadumi-dumi ang damit niya. Kung may nagbuhat man sa kanya ay dapat meron pa rin konting dumi ang damit niya pero para siyang hinulog sa taas ng patong-patong na uling.
Bukod dito, ang lugar kung saan siya natagpuan ay maraming nagbabantay, kaya bakit dito siya tinapon at kung bakit alaman lang nakakita kung dinala siya o mag-isa siyang nagpunta dito. Taong 1986 sa Brazil, 8:15 ng gabi, isa sa mga nakaposte sa air tower ay nakakita ng hindi kilalang lumilipad na bagay sa radar nila. Nakita niya na malapit lang ito sa airport at nang pagtingin niya sa labas ay nakita niya ang mga kakaibang ilaw na paikot-ikot lang sa airport nila. Hindi nila alam kung ano ang bagay na ito, pero dahil sila ay naalarma, dito sinubukan nilang tawagan ang iba pang mga otoridad at dito napag-alaman na maraming ilaw pala ang pumapaikot sa Brazil at hindi lang sa airport na ito nakikita ang mga kakaibang ilaw. Dahil dito, nagpakawala ng fighter jet ang Brazil upang imbestigahan at protektahan ang mga tao sa pwedeng gawin ng hindi alam na bagay. Pero nadismaya silang malaman kung ano ito dahil hindi mahuli-huli ng piloto ang kakaibang ilaw. Ayon sa piloto, ito daw ay sobrang bilis at kayang lumiko na hindi kaya ng ordinaryong eroplano. Isang beses rin daw nangyari nang malapitan niya ito daw ay biglang naging kilometro ang layo sa kanya sa loob ng ilang segundo. Sa madaling salita, ito ay mas mabilis pa sa bilis ng ilaw na kahit anong bagay ay hindi pa nagagawa o naiimbento ng mga tao. Maraming nakakita sa mga ilaw na ito kaya sobrang naalarma ang mga tao. Nang sumunod na araw sa balita, sa isang press conference ng mga militar ay inamin nila na kahit sila daw ay hindi alam kung ano ang mga ilaw na ito. Mga ilang araw makalipas ang insidente, sa hindi maipaliwanag na pangyayari, ang mga magsasaka ay natatagpo ang patay ang kanilang baka at may mga butas ang katawan. Ang mga butas na ito ay bilog na hindi kayang gawin ng ordinaryong tao na walang mamahaling kagamitan at kahit anong hayop ay hindi kayang gayahin ito. Ang mas nakakapagtaka pa dito ay sobrang linis ng pagkakabilog dito at walang lamang loob ang mga ito. Walang paliwanag ang mga eksperto sa mga nangyari dito, pero kung akala mo ay tapos na ang istorya ay makalipas ang 2 taon, sa isang dam sa Brazil ay may natagpo ang bangkay ng isang tao. Tinago ito sa publiko pero may taong nagkalat ng impormasyon at walang nagawa ang gobyerno kundi aminin ang totoo. Pero bakit nga ba nila tinago ang impormasyon na to? Dahil sa sobrang daming nagpapakitang mga UFO sa Brazil, nag-aalala ang gobyerno dahil baka matakot ang mga mamamayan. Dahil sa insidente taong 1986, sa sobrang dami ng mga hayop na naapektuhan at namatay, ano nga ba ang pipigil sa mga UFO para kumuha ng tao at ito naman ang kanilang pag-eksperimentuhan? Dahil ang bangkay na natagpuan sa dam ay kaparehas na nangyari sa mga hayop na nawala ng laman loob. Nang makita ng pulis ang katawan, ito ay may mga butas rin na bilog na hindi kayang gawin ng mga hayop. Katulad ng mga baka, ala rin itong lamang loob. Bukod dito ay tinanggalan ng panga, ari-arian, isang mata at isang tenga. Napag-alaman rin na sa mga bilog na butas, sinipsip ang kanyang mga laman loob. Ayon din sa autopsy, ito raw ay nakaranas ng sobrang paghihirap at ito ang ikinamatay niya. Katulad na nangyari sa mga baka, wala pa rin paliwanag ang mga eksperto kung ano ang nangyari dito. Sa ikinalaki ng ating kalawakan, paano nga ba natin masisigurado na tayo lamang ang mga nakatira dito? Siguro ay hindi lang nila alam kung paano tayo kakausapin o baka sila ay gusto lang mag-obserba sa ating mga ginagawa. Pero patuloy pa rin lumalabas ang mga insidente na hindi natin maipaliwanag at mga kasong mistulang halip na magbigay sa atin ng kasagutan ay mas tatanungin pa natin sa sarili natin kung totoo nga ba ang UFO o ito ay hanggang imahinasyon lamang.